Happy morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo or itutur ko kayo sa ating BWL back office at tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng bagong member. Ang unang gagawin natin ay buksan ng ating browser at bisitahin ng website natin na ph.bwlgroup.com. Kapag po nabisita na natin yan, may lilitaw sa side na ganito ang itsura at para po makapag-login tayo, i-type lang natin ang ating member code sa area na ito at ang password natin. And yung pong code natin, yun po yung may PH sa una tapos yung mga numbers na. Then click nyo lang po yung secure login. At kapag nakapag-login na po tayo, may lilitaw na ganito or magpa-pop up na image. Pwede nyo pong i-browse ito, click nyo lang po yung next, previews. At kapag nakita nyo na po lahat or hindi kayo interesadong tignan, click lang po natin yung close button dito sa right side. And then, ayan, kapag po nakapasok na tayo sa ating website, meron po tayong 6 na tab dito. At kung i-check po natin ang ating mga members, i-click lang natin yung My Group. So once na na-click na po yung My Group, ang unang gagawin ay pumili ng buwan kung alin yung gusto ninyong tignan. At usually, tinitignan po natin dito yung latest na buwan. So, kunwari, December ngayon, yung December yung ilalagay natin dito. And, ayan, may option po tayo dito kung alin yung titignan natin. So, usually, yung tinitignan dito ay yung member 3. So, pagka-click sa member 3, pumili ng month. At, ito, sa option na ito, member 3, and click lang po natin yung button na ito. So once na na-click na po natin yung button kanina at ito po yung lilitaw. Magpa-pop up po ito na bagong window at ayan po, dito po makikita natin lahat ng mga members natin at yung mga members din ng mga direct mo. So halimbawa, ako, ito yung sa akin at ang mga direct ko ay itong lahat ng mga nasa ibaba. So halimbawa, gusto kong tignan ang mga direct ng downline ko na ito na si Dennis. Ang gagawin ko lamang ay i-click itong plus sign na ito. So kapag kinlik ko na ang plus sign na ito, lilitaw ang mga direct naman ni Dennis. So halimbawa, gusto kong tignan ang downline niyang ito para makita yung mga members niya. So ang gagawin ko lang ay i-click itong plus sign ulit. Since na-i-click ko na yung plus sign sa downline ni Dennis, lilitaw naman ay yung mga direct downline niya. Ayan, itong dalawang ito. Bali, ito ang mga direct downline ng downline ni Dennis. Ngayon, kung gusto ko naman i-check ang binary, ang gagawin ko lang ay i-click itong binary tab na ito. Once na na-click ko na ang binary tab, pipili lang ako kung anong month ang aking i-check, kung November ba, December, or madalas ang chine-check dito ay yung latest na buwan. At pipili lang ako kung anong period yung gusto kong tignan. So once na nakapag-decide na ako kung anong buwan ang titignan ko at kung anong period, i-click ko lang ang button na ito. Once na na-click ko na, lilitaw na sa bagong window ang genealogy ko sa binary. Ngayon naman, kung magche-check tayo ng statement or mga commission, i-click lang natin itong statement na ito at pagka na-click na natin ito, lilitaw dito sa type kung anong klase ang gusto mong i-check, yung monthly commission ba or paying bonus. Pipili ka lang dyan at i-click itong button na ito. Paano naman mag-register ng mga bagong member? So, ang una ay bubuksan mo ang website natin na ph.bwlgroup.com at i-click mo lang yung makikita mong image sa right side na Join Us Now. Once na na-click mo na ang Join Us na button, ito ang lilitaw. Make sure na lahat ng mga info na kakailanganin natin ay
alam mo na bago mo i-click ang join us na button. So ito ang isang sample ng ating mga info. Halimbawa, meron ka ng voucher number at itatype mo lang ito or i-paste mo lang dito kung nanggaling sa email yan or sa Excel file, i-paste mo lang yung voucher number dito at make sure yung member code ng ipag-encode mo, kailangan alam mo at makikita mo naman dito kung tama yung pangalan. At yung placement din niya sa ating binary, make sure alam mo kung saan mo ito ilalagay at lilitaw naman yung pangalan dito kung tama ba yung paglalagyan mo at pumili ka lang kung sa left ba ito or sa right. Halimbawa, ang i-encode mong downline ay downline ng downline mo. Kunwari na lang, downline ng downline ni Dennis ang i-encode ko. So, ang gagawin ko ay buksan ang aking account at una, ayan, yung aking PHID tapos yung PHID ni Dennis. Kung ang nagpapa-encode ay downline ni Dennis, kunwari itong downline na ito, ang kukunin mong PH code ay yung PH code ng taong nagpapa-encode, hindi yung PH code mo ang ilalagay dito. Nahanapin mo rin or itatanong sa kanya kung saan niya gustong ipalagay sa binary. Halimbawa, ilalagay niya lang sa left niya, okay lang na ilagay mo rin dito yung PH ID niya. Same lang yung dito at yung dito. So, pipili ka na lang kung ilalagay mo ba siya sa left or sa right. Again, inuulit ko yung member code na ilalagay dito. Kung ikaw ang naka-recruit, yung member code mo ang ilalagay mo. Pero kung hindi ikaw ang naka-recruit, ang naka-recruit ng tao na yon ang ilalagay mo sa member code na ito. Kunwari, ito nga, uulitin ko, ang downline ni Dennis ang nagpapa-encode. So, ang ilalagay natin dito ay yung PH ID ng downline ni Dennis, hindi yung PH code mo. So, ito naman yung mga kasunod na information. Sa personal information, kailangan lang natin lagyan yung mga may ayan, yung mga may asterisk na kulay red. So, syempre, yung birth date, kung ano yung gender niya, yung marital status, at yung preferred language. And yung ID number po na ito po yung tinatawag nating TIN sa Pilipinas. So, sa mga international dyan, make sure may mailagay kayo dito sa ID number na ito dahil required po yan. At yung pangalan po natin, sundin po natin yung mga pattern dito sa ibaba na ito. Last name, first name, and middle name. Kung binigay lang po sa inyo ay middle initial, okay lang po yon. At kung wala po siyang middle initial, ang gagawin po natin para tumuloy yung pag-encode natin, lagyan po siya ng space after nung first name. And yung pag-encode po natin dito, hindi siya tumatanggap ng mga, halimbawa, yung period. Halimbawa, may junior yung e-encode natin, hindi po siya pwede. Lagay nyo na lang yung JR pero wag nyo na lagyan ng tuldok or yung mga may dash, ganon. And yung contact information, address, at ito nga yung mga may asterisk ang mahalaga dyan. Sa mobile number, yung format natin dito ay 63 dito, tapos yung ito, yung area, and then yung number. And yung email naman natin, ayan, pwedeng hindi nalagyan yan at pwede rin lagyan kasi hindi po lahat ng tao may email, pero sa ayaw at sa gusto natin, at least merong isa man lang na pwede siyang makontak, either mobile or sa email, dahil pipili po kayo kung saan niya gustong kontakin siya ng company. So sa ano naman natin, sa country or ito nung country city, kapag wala po yung city ninyo, kahit anong city na lang po yung ilagay ninyo dahil marami pong walang city ang nasa ano natin, nasa mga option na ito. So ako po madalas kapag nagre-register ako, nilalagay ko na lang is kung saan yung city ko, which is Angeles City.
And ito naman po, ano naman to, compulsory if your spouse is a member of BWL, pwede nyong ilagay dito tsaka yung mobile number niya. And then ito naman kung may limbawa, pwede itong i-transfer, limbawa may nangyari sa inyo, wag naman sana, pwede itong ma-i-transfer sa ilalagay ninyong beneficiary dito sa field na ito. And then kung meron na kayong Metrobank account, pwede nyo na rin ilagay dito at maglagay kayo ng mga supporting documents na sa inyo talaga yung account na iyon at yun, select lang natin itong tick box na ito at click submit registration. So kapag meron tayong mga kumbaga invalid na mga info or hindi nalagyan ng information, may lilitaw na ganitong warning. Please correct the field highlighted in red. Makikita naman natin naka-highlight siya in red. At kapag na-correct na po natin yan, pwede na tayo mag-proceed. Pero bago tayo mag-proceed, bibigyan ka muna ng system ng summary. Or ayan, itong mga nakikita natin na to. Kapag sigurado ka na sa mga info at walang mali, pwede mo siyang i-direkta na, or kapag may mali naman, i-back mo lang. So, kunwari, kontento ka na sa mga information, ang gagawin mo lang ay i-tick ang box na ito at i-click yung confirm. And then, ayan, may ma-generate na member code at password para sa bago mong member. Make sure i-take note mo ang member code na ito at ang password na ito. So, yung nandito, ito yung upline niya at kung saan ito nakaposisyon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon at sana po ituro natin to sa mga ating mga downlines para hindi nyo po lahat ini-encode lahat ng mga pinapa-encode niya. Imagine kung meron kayong 1,000 na downlines, lahat sila nagpapa-encode. So baka hindi po kayo matapos, kaya mahalagang maituro natin sa mga downlines natin kung paano mag-encode ng tama. And another thing po, dapat pala kapag nag-encode po tayo, make sure na naka-ano po kayo, naka-logout, dahil madalas base sa aking experience, kapag naka-login ako tapos nag-register po ulit ng bago hindi po siya tumutuloy, parang nag-stack up lang po. So again, maraming salamat.